Ang issue dito ay bakit ba matagal umasenso ang isang tao? Bakit hindi umasenso ang isang tao? Si Japet? Oo, no, doon sa task. Pero, hindi niya ginagawa that time. Siguro, So, ayun, dalawa kay Japet, Ningas Kogon at saka Crab Mentality. Lira, ikaw? Hindi nag-iipon. Lagi gumagastos. Ayun, yun. Hindi nag-iipon. Hindi. Nakukontento. Nakokontento. Ayun, yung pinakamalapit. Sino pa? Meron pa? Hindi napaprioritize yung wants and needs. Okay. Ako, Dan? ano, Ano, Chay? Takot mabigo. Ano pa? Meron pa ba? walang So, ituloy. self-discipline. Ha? Walang self-discipline. Walang disiplina sa sarili. Bumabagal ang pag-asenso ng isang Pilipino, isang individual katulad ninyo. Number one, lahat ng binanggit ninyo, under lahat yun sa kultura. Ano yung unang binanggit mo, Jap? Crab mentality. Ipapaliwanag natin kung ano yung crab mentality. So, ang crab mentality is kung merong nakakaangat na, kinaiinggitan, hinihila pababa. So, yung crab mentality nandun sa kultura yan. May sarili sanang kultura ang Pilipinas eh. Tapos sinakop tayo ng mga mananakop, di ba? Unang nagka-intensyon naman talaga sa atin, yung pangangalakal ng sana. Nakikipagpalitan ng sila ng mga negosyo nila, ng mga kalakal nila sa Pilipino. So ang na-influensya ng sana sa atin, magaganda naman kasi tinuruan na tayo magnegosyo eh. Nakikipag-partner sila sa atin eh. Kasunod no, na sumira sa kultura, na nandun na sana sa society na yon, yung sinakop na tayo ng Espanyol. At alam niyo naman siguro, yung Espanya at saka Portuges, ang balak naman talaga nila sa Pilipinas, pananakop lang. Dalawang bansang pinag-aagawan ng isang mundo, Portugal at Espanya. So bago nila tayo sakupin, may mga strategiya na yan sila. Kung paano mas mabilis yung pananakop nila na walang ganong damage, siyempre. Kasi kung gera ang pinunta nila sa atin, mas lalamang ang Pilipino kasi ilan na ang libo ng Pilipino ng mga panahon na yun. Hiwa-hiwalay nga lang. At saka mas malakas na ang sundalo natin, may mga sultanative Sulu noon eh. Bago nila tayo sakupin eh. So pinaghandaan nila ito sa mas magandang strategiya, ang Kristyanismo. Ang relihiyon kasi ay 85% na lahat halos ng tao sa mundo, 85% ay under ng relihiyon. Mataas na percentage na yun na mananalo na sila. Kasi kung mag-gera sila, baka 20% ang panalo nila. Diba? Kung mag-negotiate sila sa atin kung anong yung offer nila, baka 50% lang. Pero kung relihiyon, halos irresistible siya eh. 85% panalo na kagad eh. Wala pang mamamatay, marami pa sila magiging alipin. So anong correlation ng kultura dun sa binanggit ni Japet na crab mentality? Ginawa nila tayong slave na pang matagalan, 320 years ba? 333 years. 333 years nila tayong ginawang alipin. So ang isang kaisipan ng isang alipin, hindi na yan mag-isip nung ikaka-asenso ng buong bayan niya, ng buong sambayanan niya. Ang pipiliin niya, umasenso na lang siya mag-isa. Diba kung napapansin nyo, may mga traidor nung panahon na yun eh. O, kahit ngayon hanggang ngayon, meron din. So yung inggit noon pa yan. Kung palagay nakakalamang yung isa, gagawa ng paraan tong isa para sirain yan. Kasi under kasi tayo dun sa pananakop eh. Sino ba naman ang makakapag-formulate ng maayos na kaisipan, matalinong kaisipan, samantalang pantay-pantay kayo na alipin? Diba? So kayo mismong mga alipin, maghihilan kayo pababa. May magtatraidor sa inyo. Nakuha nyo? Makinig kayo mabuti kasi ano to? Kumbaga i-recall natin yung mga pinag-aralan natin o nakalimutan na natin. Tama, Daddy? Okay. Pero hanggang ngayon, alipin pa rin tayo. Alam nyo ba yon? Yes. Alipin pa rin tayo sa sarili nating bayan. Bakit? Hindi naman nagbago eh. Kung noon, kailangan tayong i-maintain ng mga mananakop na mahirap lang dapat tayo. Ngayon ba yumaman tayo? Kayo? Chay, mayaman ka na ba? Masasabi mo? So, alipin pa rin tayo sa sarili nating bayan. Halos walang pinagbago. Binigyan pa nila tayo ng mga sakit sa ulo. Kung tuusin siguro sa inyo, para sa akin kasi yung inambag nila, yung relihiyon kasi walang problema sa akin yan. Sabi natin lahat naman talaga ng relihiyon, may isang dahilan yan. May isang common denominator. Dalhin kayo sa tuwid na daan. Bakit ganun? Bakit nag-ambag pa rin sila ng walang kabuluhan doon sa relihiyon? Doon ba sa relihiyon, naniniwala ba kayo na talagang kailangan i-celebrate ang kapistahan ng lahat ng santo?
June 24, San Juan. Ang dami na perwisyo, ang daming binasang tao. Papasok sa trabaho, dokumento basa. May mga anak ka pa, baka magkasakit, lagnatin. Mainit sa ibang lugar, pagdaan mo sa San Juan, sasabuyan ka ng tubig. Bubugbahan ka pa sa muka. Walang kwenta, di ba? Hindi ko siguro takit kasi baka magkamali ako. Baka marami akong masagasaang ego kapag yun yung binanggit ko. Dapat hindi talaga kinabitan ng kung ano-anong relihiyon. Sipin mo, mag-celebrate ka ng binyag, mag-celebrate ka ng birthday, at kung ano-ano pa. At lahat pa ng santo, bibigyan mo pa ng piyesta. So hanggang ngayon, nananatili tayong alipin. Wala na ngayong Espanya sa Pilipinas, pero yung tradisyon na iniwan nila sa atin, sinisira tayo hanggang ngayon. Ginamit kasi sa atin para manipulahin ang utak ng ating mga ninuno. Ngayon ba papayag kayo manipulahin pa rin nilang utak natin kahit wala na sila rito? Puputulin na dapat natin yan. Wala na yung Espanyol sa Pilipinas, pero yung mentality natin, hindi natin binabago. Henerasyon na nakakalipas, 333 years nga daw sabi ni Lira. Tapos ilang taon na naghihirap ang mga ninuno natin. Lolo ko mahirap, nakikita ko mag-asakay lolo ko noon, namatay na lang sa hirap. Mag-iisip na sana kayo. Ilang henerasyon ng mahirap ang lahi ninyo, ngayon ba papayag pa rin kayo na pagkatapos ng 10 years, 20 years, 30 years, mahirap pa rin kayo? Hindi naman talaga maisisisi yan sa inyo kasi naka-inculcate sa utak natin yan eh. Yung kulturang iniwan sa atin ng mga mananakop na to, na kung saan pinapaikot lang tayo, andito sa utak natin yan eh. Pero unti-unti natin sirain yan. Tanggalin natin sa personalidad natin yan. Hindi naman natin pwedeng madaliin kasi ang kultura hindi talaga mawawala ito biglaan. Ilang daan taon na hindi natin napuksa ito eh. Pero ngayon dahil sa may mga bagong innovation, mga bagong kabataan na which is kayo ang mga bagong kabataan, piliin yung tama sa kultura. Yung pera na pinaghihirapan nyo, huwag nyo ipakain sa iba. Kayo na naghahanap buhay kayo, sumasahod kayo ng minimum, hindi nyo kailangan gawin yan. Pahalagahan nyo ang bawat sentimo ng pinaghihirapan ninyo. Kung saan nyo may piyesta. Kasi na may birthday huwag magpahinga. Oo, kasi may birthday, minsan binibiro kayo birthday mo. Pero ako ang naghahanda dahil alam ko, hindi mo dapat kailangan magbitaw ng pera para kainin sila. Yung cake pala kinain nyo. Ay, nila yun, graduation yung nila. Kanya talaga yan. Wala niyo kayo pakain? Hindi, Hindi, kumain naman pa sila. Si Daddy na nakita ang kumain, tsaka si ano. Oh, tingin ko sa inyo, wala namang mayaman talaga din. Pero kung unang payamanin nyo yung kaisipan ninyo, hahatakin na lang kayo niya. Ayamanin mo muna yung kaisipan mo bago hahatakin yung personalidad mo. Okay. So, may question tayo dito sa kultura. May ambag pa ba kayong gusto? Ano yung mga collaboration kanina? May mga sinabi ka kanina, ikaw nabanggit ka kanina. Wants and needs. Hindi natin payaliman pero under par sa kultura yun. Kaugalian kasi yan eh. Na kung ano yung mabibili mo, na kahit hindi mo kailangan, sobrang pera mo, bibilhin mo. Kahit hindi mo naman talaga kailangan. Wants versus needs. Bibili ka ng cellphone. Instead na bumili ka ng 12,000, kung magagamit nyo naman ng maayos yung 7,000, parehas lang naman na nagagamit ng maayos sa hanap buhay na pinasok ninyo, so 7,000 na kayo. Hindi mo kailangan magpakitang gilas dito sa gamit na dala mo. Utak ang kailangan paganahin dito. Doon ako bibilib sa inyo. Karakter ang kailangan dito. May gadgets ka nga, ang hina naman ng ulo mo. Useless yung gadgets mo. Okay? Meron pa? Pangalawa, politics. Yan. Ang politika sa Pilipinas natin, ginawa negosyo eh. Napansin nyo ba yan? Meron kami empleyado dito dati. Bawat eleksyon umuwi. Barangay election, national at saka local. May local ba yung mga governor, mayor lang? Oh. Bawat eleksyon nun, panay ang uwi. Kasi bakit? Binabayaran ang pamasahe papunta pabalik. Pagdating dun, may maayos na accommodation. May tutug 2,000 pesos pa. Kaya na-encourage yung empleyado namin na iwan yung trabaho dahil binabayaran ng politiko eh. Pero hindi nyo ba naisip na sa bawat binibigay sa inyo ng politiko, 1,000, 2,000, 500 man yan, ipinagpapalit nyo yung kinabukasan ng Pilipinas dyan? Bibigyan ka ng 2,000, tumanggap ka. Palagay mo ba ganun kalaki ang ira para mabawi yung 2,000 na hindi siya man
manluloko, hindi siya hindi siya magkukurap. Common sense na lang. Pag oras na naglabas ng pera yan, kailangan niyang bawiin yan. Sino ba sa inyo dito yung ibinoto yung isang politiko na nagbayad sa kanya? Walang umamin. Nagbibigay sila ko pero ito yung binubuo ko namin. Oh, very good kung ganun. Dapat kunin nyo talaga dapat yung pera na binibigay sa inyo ng politiko na yan. Pero dapat yung politiko na yan matalo. Ano talaga? O, ayan yung gusto ko sa inyo mga kabataan. Kasi marami talaga sa mga ahead generation na nauuto. Isipin mo, bigyan ka ng hindi lang 500, may One time. Higas. bigas, sardinas, yung panawid gutom sa isang araw lang. Ang kapalit nun, sisirain mo yung buong bayan. Ako nun, boss, nag-watch yan. Iba yung binoto ka. Pero sir, sa ganun, most of the time, nyari sa 100% na botante, tapos sa 100% na binigyan mo, 40% doon is yung tutuloy. Then 60% doon yung tataliwas sa gumawa nung ganun. Okay. Ganun yun, sir. Hindi naman lahat. Kumbaga sa 100% na botante, may 40% na susundin, yung 60% inabutan pero hindi nila sinunod yun. Ganun yun, sir. 60% Yes. Yung tumaliwas, tumanggap sa sir, pero hindi niya sinunod yung botong yun. Saan ka nakakuha ng ng number na to? Ano yan, sir? Yung... Hindi sa TikTok yan, sir. Sa ano yan talaga, sir? Sa TikTok Sa survey po, yan. Sa survey yan na ginawa last barangay election. Credible ba yung nag-survey? Yes, sir. Sino Manila yun, sir. Sa Manila yun. Okay. So maganda kung ganito ang turnout. Pero yung 40% ba nito na binigyan, yun kaya talaga ang direksyon niya? Tama naman talaga dapat na yun ba talaga iboboto niya? O dahil nabigyan lang siya, kaya Nabigyan lang siya ng 40% pera, sila? sir. Okay, ang laki ng percentage. Dapat zero to. 100% dapat doon sa binigyan, hindi talaga boboto dapat doon sa nagbigay. Napansin nyo? So kung halimbawa may naniniwala, halimbawa ang botante sa buong area is 10,000. Ang nabigyan niya 5,000. 5,000. Yan sa may zero. So 5,000, mahati na kagad yung botante, di ba? So ang winning rate na dito sa 5,000 is 40% kaagad. 40%. Pero ang natira dito, 5,000 na lang. Napansin mo? 10,000 to eh. 40% nito is 4,000 eh. So ang laki na nilamang niya kasi nagbayad siya. Ang laki ng 40% na naloko niya. Sino yung mga 40% na yun? Kami bang matatanda yon? Yung mga magulang ko, lolo ko, kapitbahay namin sa probinsya, ang mahihirap. Kung sino nagbigay ng pera, yun talaga binubuto Kung ka nila. nagbe-benefits, dun ka. Oo. Hindi nila iniisip na pagkatapos yan, babawian sila. Pero good news kung ganyan ang mga kabataan ngayon. Para mawala na yung vote buying. At saka hindi lang kasi kayo ang binibili, pati kami na walang kamanimalay, pati mga anak namin eh. Diba? Pag pinanalo nyo yung isang presidente nagbabayad sa inyo, buong Pilipinas yan, hindi lang kayo ang ipinahamak nyo, pati kami. Na alam naman talaga namin ang totoo. Yung mga kabataan na yun, dinamay nyo pa. Gets mo, Jane? So, wag nating atangkilikin yung mga politikong nagbabayad. At saka wag nating pabayaan na niloloko tayo habang buhay. Yan, paulit-ulit. Yan ang isa sa pagpapahirap ng Pilipinas.